Napatigil ang mundo ni Celestine Sandoval nang mahuli niya si Miguel, ang sarili niyang asawa, na may lihim na relasyon sa kapitbahay nilang si Isabel. Sa halip na gumuho, nakipag-alyansa siya kay Anton upang ibunyag ang isang mapanlinlang na ghost project at isuko sa batas ang mga traidor. Kapag tuluyang naglaho ang tiwala at pag-ibig, sapat ba ang hustisya upang muling bumangon ang isang babae mula sa pagkawasak? Isang halimuyak, iyon lang. Isang amoy na hindi dapat naroroon, ngunit sapat na para maghasik ng lason sa perpektong gabing pinaghandaan ni Celestine Sandoval. 10 taon. Isang dekada ng pagsasama nila ni Miguel de Leon. Ang bawat sulok ng kanilang malawak na tahanan sa Paraiso Village ay pinalamutian niya ng mga alaala at pangarap. Ang mamahaling red wine na nakasalin sa 2 kristal na kopita, ang malambing na tunog ng jazz music mula sa speaker, at ang bango ng paboritong pagkain ni Miguel na niluto niya. Lahat ay bahagi ng isang perpektong larawan. Ngunit huli na si Miguel. 2 oras na siyang huli. "Traffic cell, I'm so sorry babe," sabi nito nang sa wakas ay pumasok sa pinto. Bahagyang ginugulo ang buhok na palaging maayos na naka-view model. May bigla ang meeting kasama ang mga investors. You know how it is. Ngumiti si Celestine. Isang ngangiting pinilit niyang abutin ang kanyang mga mata. It's okay. Ang mahalaga, nakauwi ka na. Lumapit si Miguel at niyakap siya. At sa sandaling iyon, sa pagitan ng init ng kanyang katawan at ng pamilyar na amoy ng kanyang aftershave, may nasinghot si Celestine. Isang matamis, bulaklakin, at mapang-akit na halimuyak. Isang pabangong pambabae. Isang pabangong hindi kanya. Nanigas siya sa kinatatayuan. Hindi ito ang unang beses na naamoy niya ang pabangong yon. Biglang nag-flashback sa kanyang isipan ang isang maaliwalas na hapon. 2 linggo na ang nakalipas. Nagdidilig siya ng halaman sa kanilang hardin nang tawagin siya ng kanilang kapitbahay. "Celestine, ang ganda ng mga rosas mo." Si Isabel Ramos, ang maganda at palangiting asawa ng inhinyerong si Anton Salcedo. Nakipagkwentuhan ito sa kanya, pinupuri ang kanyang hardin, ang kanyang bahay, ang kanyang buhay, at sa buong pagkakataong yon, nangingibabaw ang kakaibang bango ng pabango nito. "Anong pabango mo?" "Ang bango." Tanong pa nga niya noon. "Oh, this? It's my favorite," sagot ni Isabel na may matamis na ngiti. "A gift from my husband." Ngayon, ang amoy na yon ay nakakapit sa damit ng sarili niyang asawa. Bumitaw si Celestine sa pagkakayakap at muling ngumiti. "Halika na, kumain na tayo. Lalamig ang pagkain." Ang hapunan ay naging isang pagtatanghal. Gumanap si Celestine bilang isang mapagmahal na asawa, nakikinig sa mga kwento ni Miguel tungkol sa meeting, tumatawa sa mga tamang pagkakataon, nagtatanong tungkol sa kanyang araw. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, isang malamig na bagyo ang nabubuo. Pinagmasdan niya ang bawat kilos ng lalaking kaharap niya, ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking ama ng kanilang mga pangarap, ang lalaking ngayon ay isa ng estranghero. Pagkatapos ng hapunan, habang nagliligpit si Celestine, muling tumunog ang telepono ni Miguel. Nakita niya ang pagbabago sa mukha nito nang makita kung sino ang tumatawag. Mabilis itong tumayo. "Babe, I have to take this. Emergency lang sa project." Lumabas ito patungo sa hardin upang sagutin ang tawag. Hindi na kailangan ni Celestine hulaan kung sino iyon. Ang puso niya ay parang pinipiga, ngunit ang kanyang isip ay nagiging mas malinaw sa bawat segundong lumilipas. Nang bumalik si Miguel, ang kanyang mukha ay balisa. "Cel, I'm really sorry. Kailangan kong umalis. May problema sa site. I promise, babawi ako sa'yo." Hindi siya sumagot. Tinitigan niya lamang ito, sinusubukang hanapin ang kahit katiting na bakas ng pagsisinungaling, ngunit sanay na si Miguel. Hinalikan siya nito sa noo. Isang halik na ngayon ay parang yelo sa kanyang balat at mabilis na umalis.
Naiwan si Celestine sa katahimikan ng kanilang malaking bahay. Ang jazz music ay tila isang panunuya. Ang natirang pagkain sa mesa ay tila isang paalala ng kanyang kabiguan. Ngunit hindi siya umiyak. Sa halip, kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. Dahan-dahan, walang ingay, lumabas siya ng bahay at sumakay sa sasakyan. Nagmaneho siya sa ilalim ng nagsisimulang pag-ambon, hindi patungo sa kung saan, kundi patungo sa isang direksyon na kinatatakutan ng kanyang puso. 2 kanto lang ang layo, sa parehong village, sa tapat ng bahay ni na Anton at Isabel Ramos. Ipinatay niya ang makina at ang mga ilaw ng sasakyan. Nagtago siya sa dilim habang ang ambon ay unti-unting lumalakas at nagiging ulan. Bawat patak na tumatama sa windshield ng kanyang kotse ay parang dagok sa kanyang dibdib. At doon, nakita niya ito, ang itim na sasakyan ni Miguel nakaparada ilang metro mula sa gate ng mga Ramos. Ilang minuto siyang naghintay na para bang umaasa na mali ang kanyang hinala, na may ibang dahilan. Ngunit pagkatapos ng 10 minuto, bumukas ang gate ng bahay ni na Isabel. Isang anino ng lalaki ang mabilis na pumasok. Kahit sa dilim at sa lakas ng ulan, kilala niya ang tindig na yon, ang bawat galaw. Si Miguel. Pagkapasok nito, dahan-dahang namatay ang mga bailaw sa unang palapag ng bahay hanggang sa isang bintana na lang sa itaas ang nanatiling may sindi. At pagkatapos ng ilang sandali, iyon din ay namatay. Kadiliman. Nakatitig lang si Celestine sa madilim na bahay. Ang ulan ay bumubuhos ng malakas, ngunit hindi nito kayang hugasan ang dumi at sakit na nararamdaman niya. Nakaupo siya roon, hindi gumagalaw, habang ang kanyang mundo ay gumuho sa kanyang harapan. Walang luhang pumatak. Sa halip, isang bagay na mas malamig, mas matigas, ang pumalit sa sakit. Ang kanyang mga kamay ay humigpit sa manibela. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa katad. Sa gabing iyon ng kanilang ika-10 anibersaryo, hindi lang ang kanilang pagsasama ang namatay. Namatay din ang bahagi ng kanyang pusong marunong umasa at magtiwala. At mula sa mga abo nito, isang bagong damdamin ang isinilang, isang bagay na mas malamig, mas matatag, at hindi hamak na mas mapanganib. Kinaumagahan, sumikat ang araw na para bang walang nangyaring bagyo kagabi. Ngunit para kay Celestine, ang unos ay hindi pa tapos. Nagsisimula pa lamang ito sa loob ng kanyang dibdib. Nagising si Miguel na masayang-masaya, yumakap sa kanya mula sa likod. "Good morning, babe?" Hindi na tinag si Celestine. Ang init ng katawan nito na dati niyang kanlungan ay ngayoy parang apoy na pumapaso sa kanyang balat. Dahan-dahan siyang bumangon. "Good morning! Maghahanda na ako ng almusal." Sa hapagkainan, ang katahimikan ay nababalot ng tensyon na si Celestine lang ang nakakaramdam. Si Miguel, sa kabilang banda, ay kampante. Humihigop ng kape habang nagbabasa ng balita sa kanyang tablet. Walang kamalay-malay sa pagbabago ng babaeng kaharap niya. "So, kumusta ang biglaang meeting mo kagabi?" Tanong ni Celestine. Ang kanyang boses ay kalmado. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa paglalagay ng palaman sa tinapay. Iyon ba? Ayos naman. We sealed the deal. Malaking project ito para sa kumpanya Cell. Para sa atin." Sagot ni Miguel, hindi man lang nag-aangat ng tingin. "That's good to hear," sabi niya, kasabay ng isang matipid na ngiti. Isang nangiting hindi na umabot sa kanyang mga mata. Sa loob-loob niya, bawat kasinungalingan ni Miguel ay parang isang patalim na lalong nagpapatibay sa kanyang determinasyon. Pagdating sa opisina, ang opisina ng De Leon Sandoval Construction, na pareho nilang itinatag, naramdaman ni Celestine ang pagbabalik ng kanyang kapangyarihan. Dito, siya ay hindi lang asawa. Siya ay si Celestine Sandoval, ang utak sa likod ng maraming matagumpay
na proyekto ng kumpanya. At ang kanyang talino ang magiging sandata niya ngayon. Ipinatawag niya ang kanyang assistant. Pakidala sa akin ang lahat ng credit card statements ng kumpanya for the past 6 months at i-cancel mo lahat ng appointments ko ngayong araw. Sabihin mo, may inaasikaso akong mahalagang audit. Nang maiwan siyang mag-isa sa kanyang maluwag at tahimik na opisina, sinimulan niya ang kanyang tahimik na paghahanda. Hindi siya isang mangmang sa teknolohiya. Binuksan niya ang kanyang laptop at ininstall ang isang data recovery software sa shared server ng kumpanya. Target niya? Ang computer ni Miguel. Ang kanyang puso ay kumakabog. Hindi dahil sa takot na mahuli, kundi dahil sa galit sa kung ano ang maaari niyang matuklasan. Ilang oras ang lumipas. Ang progress bar sa screen ay tila gumagapang sa kabagalan. Ngunit nang ito'y makumpleto, pumaha sa kanyang screen ang katotohanan. Mga na-recover na files, mga tinanggal na mensahe. Isabel, can't stop thinking about last night. Miguel, me too. He suspects nothing. Isabel, let's be careful. Malapit na. Konting tiis na lang. Miguel, for you? Anything. For us. Ang bawat mensahe ay isang sampal. Ngunit hindi niya hinayaan ang sarili na magpadala sa emosyon. Nagpatuloy siya. Binuksan niya ang mga statement ng credit card. At doon, nakita niya ang lahat. Isang reservation para sa isang presidential suite sa isang 5-star hotel sa Makati. Pets ang nakalagay ay noong may business conference daw si Miguel sa Cebu. Mga resibo mula sa mga mamahaling restaurant na hindi niya kailanman napuntahan. At ang pinakamasakit, isang resibo mula sa isang kilalang jewelry store para sa isang brilyanteng kwintas na nagkakahalaga ng ₱250,000. Isang regalong hindi para sa kanya. Isinara niya ang kanyang mga mata, huminga ng malalim upang pigilan ang nagbabadyang mga luha. Ang galit ay parang asidong sumusunog sa kanyang mga ugat. Hindi lang ito simpleng kataksilan. Pagnanakaw ito. Pagnanakaw sa kumpanyang pinaghirapan niya, sa kinabukasang binuo niya. Muli niyang ibinalik ang kanyang atensyon sa computer. Isinulat niya sa search bar ang pangalan, Isabel Ramos. Lumabas ang kanyang social media profile at doon nakita niya ang isang larawan, isang wedding photo. Nakangiti si Isabel habang kayakap ang isang lalaking may simpleng nangiti at mabait na mga mata. Ang caption, with my one and only Anton Salcedo. Anton Salcedo, ang asawa. Ang isa pang biktima. Tinitigan ni Celestine ang mukha ni Anton sa larawan. Nakita niya rito ang kaparehong tiwala na minsan ay nasa kanyang mga mata. Isang tiwalang na ngayon ay dinurog na. Sa sandaling iyon, isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideya na mapanganib, ngunit kinakailangan. Tumayo siya at lumapit sa salaming bintana ng kanyang opisina. Tanaw ang buong lungsod. Gabi na pala. Hindi niya namalayan ang paglipas ng oras. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikislap sa ibaba. Bawat isa ay tila isang mundong walang pakialam sa gulo ng kanyang mundo. Huminga siya ng malalim, pinapakalma ang sarili. Ang paghihiganti na puno ng galit ay magulo at padalos-dalos. Ang kailangan niya ay hustisya. At ang hustisya ay nangangailangan ng plano, ng estratehiya, ng isang alyansa. Kinuha niya ang isang bagong SIM card mula sa kanyang drawer, isang bagay na palagi niyang dala para sa mga confidential na transaksyon sa negosyo. Isinalpak niya ito sa isang luma, ngunit gumaganang telepono. Hinanap niya ang numero ni Anton Salcedo sa direktoryo ng kanilang village. Nagring ito ng ilang beses. Balak na sana niyang ibaba nang may sumagot. Hello? Isang boses ng lalaki. Pagod at bahagyang nag-aalinlangan. Naghari ang katahimikan sa linya. Nagdadalawang isip si Celestine sa huling pagkakataon. Ngunit nang maalala niya ang lahat ng kasinungalingan, ang pabango, ang mga ninakaw na sandali at pera, ang kanyang determinasyon ay tumigas na parang bakal. Mr. Salcedo, nagsalita si Celestine.
Ang kanyang boses ay kontrolado at profesional, na para bang isang business call lamang ito. I believe we have a common problem to discuss. Isang mahabang katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Sapat na para marinig ni Celestine ang sariling pagtibok ng kanyang puso. At pagkatapos, isang boses na puno ng pagod at pagtataka ang sumagot. Sino to? Ang tanong ni Anton Salcedo ay ibinitin sa ere ng katahimikan. Sa kabilang linya, narinig niya ang isang kontroladong paghinga bago sumagot ang babae. Ako si Celestine Sandoval, asawa ni Miguel de Leon. Parang isang malakas na suntok sa sikmura ang mga salitang yon para kay Anton. Celestine Sandoval. Ang pangalan ay pamilyar, ngunit ang tono ng pananalita nito ay malamig, tuwid, at may bigat na hindi niya maipaliwanag. Ilang sandali siyang hindi nakapagsalita. Ang mga maliliit na piraso ng palaisipan na matagal nang gumugulo sa kanyang isipan ay biglang nagsimulang magkabit-kabit. Ang madalas na overtime ni Isabel, ang mga bagong alahas at damit na hindi niya alam kung saan nanggaling. Ang palaging pagtatago nito ng telepono, ang panlalamig nito sa kanya sa tuwing susubukan niyang lumambing. Ang mga huling buwan ng kanilang pagsasama ay isang mahabang listahan ng mga tanong na wala siyang mahanapang sagot. Ngayon, isang babaeng hindi niya kilala ang tila nag-aalok ng kasagutan na matagal na niyang kinatatakutan. Saan tayo pwedeng magkita? Tanong ni Anton. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Wala nang dahilan para magkunwari. Ang tawag na ito ay ang kumpirmasyong hindi niya alam na hinihintay pala niya. Isang oras ang lumipas, nakaupo si Anton sa isang maliit na coffee shop sa isang sulok ng Quezon City na malayo sa kanilang village. Isang lugar na walang makakakilala sa kanila. Bawat tunog ng pagbukas ng pinto ay nagpapakaba sa kanya. Paano niya haharapin ang babaeng ito? Ano ang sasabihin niya? Ang hiya at sakit ay nag-uunahan sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay nabigo siya bilang isang asawa. Maya-maya pa, pumasok ang isang babae. Matangkad, elegante, kahit sa simpleng blouse at slacks, at may aura ng kapangyarihan na hindi mo maaring balewalain. Si Celestine Sandoval. Nakikita niya ito minsan sa mga event ng kanilang village. Palaging nasa tabi ni Miguel, ang perpektong asawa ng isang matagumpay na negosyante. Ngunit ngayon, habang papalapit ito sa kanyang mesa, may ibang nakita si Anton sa mga mata nito. Isang kalmadong sakit, isang determinasyong nakakatakot. Umupo si Celestine sa kanyang harapan. Walang paligoy-ligoy. Salamat sa pagdating mo. Anong kailangan nating pag-usapan? Nauutal na tanong ni Anton. Imbes na sumagot, inilapag ni Celestine ang isang manipis na folder sa ibabaw ng mesa at marahan itong itinulak palapit sa kanya. I think this will explain everything. Nag-aalangan man ay binuksan ni Anton ang folder. Ang laman nito ay mga printout. Isang kopya ng hotel booking sa ilalim ng pangalan ni Miguel na may kasamang request para sa honeymoon setup. Isang kopya ng statement ng credit card na nagpapakita ng pagbili ng isang mamahaling kwintas. At ang pinakahuli, mga screenshot ng mga text messages na puno ng mga salitang hindi niya kayang basahin ng buo. Mga salita ng pagnanasa at mga planong lihim. Isinara ni Anton ang folder. Hindi niya kailangang makita ang lahat. Ang katotohanan ay malinaw na parang sikat ng araw at nakakasilaw sa sakit. Napayuko siya, ipinatong ang kanyang mga siko sa mesa at isinubsob ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Ang lahat ng pagod mula sa trabaho, ang lahat ng pagsisikap na ibigay, ang gusto ni Isabel, ang lahat ng pag-ibig na ibinuhos niya. Para saan? Ilang buwan na? Tanong niya. Ang boses ay basag. Hindi ko alam, mahinang sagot ni Celestine. At sa totoo lang, hindi na yon ang mahalaga ngayon.
Inangat ni Anton ang kanyang mukha. Nakikita niya ang sarili niyang sakit sa mga mata ni Celestine, ngunit wala itong bahid ng luha. Anong ibig mong sabihin? Nung una, ang gusto ko lang ay saktan sila, tulad ng pananakit nila sa atin. Pag-amin ni Celestine, ang kanyang boses ay tumigas. Gusto kong gumawa ng iskandalo. Gusto kong isampal sa kanila ang lahat ng ito. Pero napagtanto ko, ang paghihiganti na dala ng emosyon ay para sa mga talunan. Tumingin siya ng diretso kay Anton. Ang asawa mo ay hindi lang nakikipagrelasyon sa asawa ko, Anton. Tinutulungan niya itong nakawan ako. Ang mga binibili niyang regalo para kay Isabel, ang mga date nila sa mamahaling hotel. Galing iyon sa pera ng kumpanyang dugot pawis kong itinatag. Doon nagbago ang lahat para kay Anton. Ang sakit ay napalitan ng galit. Ang hiya ay napalitan ng determinasyon. Naalala niya ang lahat ng reklamo ni Isabel tungkol sa kanyang sahod. Ang pilit nitong paghingi ng mas malaking bahay, ng mas bagong kotse. Habang siya ay nagpapakapagod sa pagiging isang tapat na inhinyero, ang asawa niya ay masayang gumagastos ng perang hindi kanya, ng perang ninakaw mula sa isa pang babaeng nagtatrabaho. Anong plano mo? Tanong ni Anton. Ang kanyang boses ay buo na at matatag. Isang bahagyang nangiti ang sumilay sa mga labi ni Celestine. Isang nangiting hindi masaya, kundi puno ng isang malamig na layunin. Hindi natin sila susugurin. Hindi tayo iiyak. Magmamasid tayo, makikinig, at mag-iipon ng ebidensya. Hahayaan natin silang magpatuloy sa kanilang mga plano, sa kanilang kasinungalingan, hanggang sa sila mismo ang magbigay sa atin ng lubid na isasabit sa kanilang mga leeg. Itinayo niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Hindi ito para sa paghihiganti, Anton. Ito ay para sa hustisya, para mabawi natin ang dignidad at ang ari-arian na pilit nilang kinukuha sa atin. Tinitigan ni Anton ang kamay ni Celestine. Sa sandaling iyon, hindi niya nakita ang asawa ng kalaguyo ng kanyang asawa. Ang nakita niya ay isang kakampi. Isang taong nakakaintindi sa sakit na pinagdadaanan niya. Isang taong, tulad niya, ayaw na maging biktima pa. Inabot niya ang kamay nito at mahigpit na kinamayan. Isang kasunduan ang nabuo sa katahimikan ng coffee shop na yon. Isang alyansa ng dalawang pusong sinugatan. Bago sila umalis, may kinuha si Celestine mula sa kanyang bag. Isang bagay na napakaliit ngunit tila napakabigat. Isang itim na USB flash drive. Inilapag niya ito sa mesa. Isa itong keylogger, isang uri ng software. Kapag na-install mo ito sa computer ni Isabel, lahat ng tinatype niya, mga password, email, chat messages, ay maitatala at ipapadala sa isang secure na email. Kinuha ni Anton ang USB. Ang lamig ng metal ay gumapang sa kanyang palad. Ito na, ang unang hakbang, wala nang atrasan. Kailangan nating malaman kung ano pa ang binabalak nila, sabi ni Celestine. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang determinasyong ngayon lang nakita ni Anton. Para kay Miguel de Leon, ang buhay ay isang laro ng diskarte. At sa larong ito, siya ang hari. Bawat galaw ay kalkulado. Bawat desisyon ay isang hakbang patungo sa mas malaking tagumpay. Ang pagkakaroon ng dalawang reyna, isang matalino at matatag na reyna sa kanyang palasyo at isang bata at mapang-akit na reyna sa kanyang lihim na tore, ay hindi isang problema. Ito ay isang testamento sa kanyang galing. Ang lihim na turing iyon ay isang modernong condominium unit sa BGC na may tanawin ng kumikinang na syudad. Ito ang mundo nila ni Isabel Ramos, isang mundong malayo sa amoy ng mga rosas sa hardin ni Celestine at sa katahimikan ng Paraiso Village. Dito, ang hangin ay amoy pasyon at panganib. I missed you, bulong ni Isabel sa kanyang tainga, habang ang mga daliri nito ay gumagapang sa kanyang dibdib. Kakalabas lang nila mula sa shower, ang kanilang mga katawan
ay sariwa pa sa init at pagnanasa. Mas na-miss kita, sagot ni Miguel. Hinahalika ng balikat nito. Hindi mo alam kung gaano kahirap magpanggap na masaya sa isang selebrasyong wala namang kwenta. Tumawa si Isabel, isang tawang parang musika sa pandinig ni Miguel. Kawawa naman ang baby ko. Kumusta ang anniversary ninyo? May bahid ng pang-aasar sa boses nito. Umupo si Miguel sa gilid ng kama at nagsuot ng robe. Ano pa ba? Ang dati. Maagang naghanda si Celestine. Nagluto ng paborito ko. Nag-ayos ng bahay. Predictable. She's a good woman, a brilliant partner. Pero kulang sa apoy. Tumingin siya kay Isabel na may makahulugang ngiti. Hindi katulad mo. Lumapit si Isabel at umupo sa kanyang kandungan. Talaga ba? So, naniwala ba siya sa palusot mong biglaang meeting? Of course, pagyayabang ni Miguel. Celestine trusts me completely. Masyado siyang abala sa pagiging perpektong asawa para mapansin ang mga bagay-bagay. Para sa kanya, hanggat maayos ang takbo ng kumpanya at ng bahay, masaya na siya. Hindi niya alam na ang pinagkakatiwalaan niyang asawa ang unti-unting kumukuha ng lahat. Isang anino ng pagkainip ang dumaan sa mga mata ni Isabel. Speaking of that, Miguel, kailan pa ba tayo magtitiis ng ganito? Ayoko nang patago. Gusto ko nang maging malaya, na makasama ka nang walang inaalala. Iginuhit niya ang kanyang daliri sa panga ni Miguel. Gusto ko nang maranasan ang buhay na ipinangako mo sa akin. Ang mga yate sa Monaco, ang penthouse sa Singapore, ang buhay kung saan ako ang reyna, hindi lang sa tureng ito. Ang mga salita ni Isabel ay parang gasolinang bumuhos sa apoy ng kasakiman ni Miguel. Ito ang dahilan kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Hindi lang para sa pera, kundi para sa isang bagong simula. Isang buhay na walang limitasyon, kasama ang isang babaeng sumasamba sa kanya. Tumayo siya at kinuha ang isang leather briefcase. Inilabas niya ang isang set ng mga dokumento at inilatag sa ibabaw ng glass table. Malapit na, mahal ko. Malapit na malapit na. Lumapit si Isabel, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pananabik. Ano yan? Ito, sabi ni Miguel, tinuturo ang mga blueprint at financial projections. Ang Paraiso Prime Project. Isang high-end commercial complex na itatayo natin sa Tagaytay. O mas tamang sabihin, isang proyektong hindi kailanman maitatayo. Isang ghost project? Exactly. Pero sa papel, ito ang pinakamalaking proyekto ng De Leon Sandoval Construction. Nakahanap na ako ng mga investors. Isang shell corporation na nakarehistro sa Cayman Islands. Kapag naaprubahan ang budget at nailabas na ang pondo, ililipat natin ang pera sa isang offshore account. At bago pa man malaman ni Celestine na wala palang itinatayong gusali, nasa kabilang panig na tayo ng mundo. Hinaplos ni Isabel ang mga dokumento na parabang ito'y ginto. Ang galing mo, Miguel. Pero, paano si Celestine? Hindi ba niya ito bubusisihin? Matalino siya. Ngumisi si Miguel. Doon ka nagkakamali. Ang katalinuhan niya ang gagamitin natin laban sa kanya. Ipapakita ko sa kanya ang mga projections, ang potential profit. Magugustuhan niya ang mga numero. At dahil legal ang lahat sa papel, siya mismo ang pipirma para ma-release ang pondo. Gagamitin natin ang tiwala niya bilang ating pinakamalaking sandata. Bumalik si Miguel sa kanilang bahay sa Paraiso Village bago maghating gabi. Nadatnan niya si Celestine na nagbabasa sa sala, naghihintay sa kanya. Ang asawa niya. Ang reyna ng kanyang palasyo. Ngumiti ito sa kanya. Isang ngangiting pagod, ngunit puno ng pagmamahal. Sa kanyang paningin. Kumusta ang emergency sa site? Tanong nito. Naayos din. Don't worry about it. Sagot niya. Hinalikan ito sa noo. Pumunta siya sa kanilang silid. Nagbihis at nahiga sa kama. Habang pinagmamasdan niya si Celestine na nag-aayos sa salamin, isang pakiramdam ng kapangyarihan ang bumalot sa kanya.
He was the king of the world. Nasa kanya ang lahat. Ang isang babaeng nagbibigay sa kanya ng katatagan at ang isa pang nagbibigay sa kanya ng pagnanasa. At malapit na niyang makuha ang yaman na magbibigay daan sa kanya upang piliin ang buhay na gusto niya. Naramdaman niyang nag-vibrate ang kanyang telepono sa bedside table. Tiningnan niya ito ng palihim. Isang mensahe mula kay Isabel. Binuksan niya ito. Nakahanap na ako ng buyer para sa ghost project natin. Lahat ay handa na. Pirma na lang ni Celestine ang kulang. Napangiti si Miguel sa dilim. Ang laro ay malapit nang matapos. Checkmate. Ang gabi ay naging kanlungan ni Celestine at Anton. Sa ilalim ng dilim, habang ang Paraiso Village ay mahimbing na natutulog, ang 2 taong pinagtaksilan ay nagsisimula ng kanilang sariling laro. Isang laro ng anino at pasensya. Ang pinakamahirap na bahagi para kay Anton ay ang pag-install ng software. Naghintay siya ng tamang pagkakataon. Isang gabi, kung kailan matagal na naliligo si Isabel. Habang nagpapatugtog ng malakas na musika, ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib sa bawat pag-click ng mouse. Pakiramdam niya ay isa siyang kriminal sa sarili niyang pamamahay. Ngunit sa tuwing maaalala niya ang laman ng folder na ipinakita ni Celestine, ang kaba ay napapalitan ng isang matatag na determinasyon. Sa loob ng 5 minuto, matagumpay niyang na-install ang keylogger. Isang maliit na hakbang na magbubukas ng pinto sa mundo ng mga kasinungalingan ni Isabel. Kinagabihan, nagkita sina Celestine at Anton sa isang madilim na parking lot ng isang 24-hour convenience store. Ito ang naging bago nilang routine. Walang mag-uusap sa telepono, walang text messages, tanging mga personal na pagkikita sa mga lugar na hindi inaasahan. Sa loob ng sasakyan ni Celestine, binuksan niya ang kanyang laptop. May nakuha na ba tayo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng pag-asa. Tingnan natin, sagot ni Anton. Nag-log in si Celestine sa secure email na kanilang ginawa. At doon, nagsimulang pumasok ang mga unang piraso ng impormasyon. Mga password sa social media, mga email, at mga fragment ng chat conversations. Karamihan ay mga ordinaryong bagay, online shopping, pakikipag-usap sa mga kaibigan. Ngunit sa gitna ng lahat, may isang bagay na nakaagaw ng kanilang pansin. Isang email draft na hindi ipinadala, na save sa account ni Isabel. Ito ay para kay Miguel. Subject, Paraiso Prime Project Mahal. Na-review ko na ang mga dokumento. Mukhang malinis, pero kailangan nating bilisan. Nararamdaman kong nagiging impatient na ang buyer natin. Siguraduhin mong makukuha mo ang pirma ni C this week. Remember? This is our one-way ticket to freedom. Paraiso Prime Project. Basa ni Celestine ng malakas. Kumunot ang kanyang noo. Wala akong alam na proyektong ganyan. Isang ghost project, sabi ni Anton. Naaalala ang mga salita ni Isabel tungkol sa pagiging mas mayaman pa kay Celestine. Isang paraan para makakuha ng pondo sa kumpanya ninyo ng legal sa papel, pero ang pera ay mapupunta sa kanila. Isang malamig na agos ang gumapang sa mga ugat ni Celestine. Ang lalim ng kataksilan ay higit pa sa kanyang inaakala. Hindi lang ito pagnanakaw ng pera, ito ay isang planong wasakin ang pundasyon ng lahat ng pinaghirapan niya. Kailangan nating malaman ang lahat ng detalye tungkol sa proyektong ito. Sabi ni Celestine, ang kanyang mga daliri ay mabilis na nagtatype sa keyboard at kailangan nating kumilos ng mas mabilis kaysa sa kanila. Kinabukasan, habang si Miguel ay nasa isang meeting sa labas, ginamit ni Celestine ang pagkakataon para gumawa ng sarili niyang mga hakbang. Una, tinawagan niya ang kanyang personal na financial advisor. Gusto kong ilipat ang lahat ng aking personal assets, ang mga stock, ang mga investment na nakapangalan lang sa akin, sa isang bagong trust fund na ang tanging beneficiary ay ang kapatid ko. I need this done immediately and quietly, utos niya.
Sunod, tinawagan niya ang isang pribadong investigador na dati nang nakatrabaho ng kanilang kumpanya para sa mga background check. May ipapatrabaho ako sa'yo. Discretion is key. Gusto kong malaman ang lahat ng galaw ng dalawang tao. Ibinigay niya ang mga pangalan, Miguel de Leon at Isabel Ramos. Gusto kong malaman kung sino ang mga kausap nila, saan sila nagpupunta, at sino ang buyer na tinutukoy nila para sa isang proyektong tinatawag na Paraiso Prime. Ang mga araw na sumunod ay naging isang ehersisyo ng sukdulang pagpipigil para kay Celestine. Sa umaga, siya ang butihing asawa at epektibong business partner. Ngumingiti siya kay Miguel, tinatanong ang tungkol sa kanyang araw, at pinapakinggan ang mga kasinungalingan nito tungkol sa mga bagong proyekto. Ngunit sa gabi, siya ay nagiging isang anino, kasama si Anton, na pinagdugtong-dugtong ang mga piraso ng katotohanan. Isang gabi, habang sila'y nasa loob na naman ng sasakyan, tumunog ang telepono ng investigador. Ipinadala nito ang isang set ng mga litrato sa email ni Celestine, mga litratong kuha mula sa malayo. Si Miguel at Isabel, magkahawak kamay na pumapasok sa isang condominium sa BGC. Ngunit ang mas nakakuha ng atensyon ni Celestine ay ang ikatlong litrato. Si Miguel at Isabel na may kausap na isang lalaki sa lobby ng isang hotel. Ang lalaki ay nakatalikod, ngunit ang kanyang tindig ay tila pamilyar. "Sino siya?" tanong ni Anton. "Hindi ko alam," sagot ni Celestine. Pinalalaki ang imahe sa screen. "Pero malalaman natin." Habang papalapit na ang hating gabi, nagpasya na silang umuwi. Ang bawat paghihiwalay ay may kasamang bigat. Sila ay dalawang estranghero na pinagbuklod ng isang karaniwang sakit, mga sundalo sa isang digmaang walang nakakaalam. Nang malapit nang bumaba si Anton sa kanyang sasakyan, biglang tumunog ang telepono ni Celestine. Isang unknown number. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito at inilagay sa loudspeaker. Isang garalgal na boses ang narinig nila. Ang boses ng pribadong investigador. "Mrs. Sandoval, may nakuha akong impormasyon. Ang lalaking kausap nila, may record siya, estafa, financial fraud. At mukhang hindi lang ito ang unang beses na nakipagtransaksyon si Isabel Ramos sa mga taong tulad niya." Bago pa man makapag-react si Celestine, biglang tumawag si Anton sa sarili niyang telepono. Nakita niyang pangalan ito ng kanyang pinsan. Sinagot niya ito, ngunit ang kanyang mukha ay biglang namutla. "Cel," sabi ni Anton. Pagkatapos ibaba ang tawag, ang kanyang boses ay nanginginig. "Tumawag ang pinsan ko." Naririnig niya ang usapan ni na Isabel sa kabilang kwarto. Akala yata ni Isabel tulog na siya. "Anong sinabi?" tanong ni Celestine, kinakabahan. Tumingin si Anton sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at hindi makapaniwala. Pinag-uusapan nila kung paano gagayahin ang pirma mo. Gagayahin ang pirma mo. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Anton habang siya'y nagmamaneho pawi. Paulit-ulit. Hindi na ito isang simpleng kwento ng pangangaliwa. Ang pag-ibig, ang pagnanasa, iyon ay mga kasalanan ng puso. Ngunit ang pamimeke, ang pandaraya, ang planong pagnanakaw, iyon ay mga krimen. Ito ay isang kasamaang may pagkukalkula, malamig at walang kaluluwa. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niya si Isabel sa sala. Nanonood ng TV habang nagbabasa ng isang fashion magazine. Ngumiti ito sa kanya, isang nangiting kasing ganda at kasing perpekto ng dati. "Hi, mahal. Kumusta ang trabaho? You look tired." Dati, ang pag-aalalang iyon ay sapat na para pawiin ang kanyang pagod. Ngayon, para itong lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Paano ito nagagawa ng asawa niya? Ang magpanggap na parang walang mali? Pagod lang, maraming ginawa sa site. Sagot niya, umiiwas sa mga mata nito. "Aakyat na muna ako.
May tatapusin pa akong report. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Kailangan niya ng espasyo. Kailangan niyang makahinga. Sa kanilang silid na upo siya sa gilid ng kama at napasabunot sa kanyang buhok. May mali. May mas malaki pang mali dito. Ang isang babaeng handang gawin ito ay hindi lang isang simpleng asawang hindi na kontento. May iba pa. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Noong bagong lipat sila sa bahay na ito, may isang lumang kahon ng mga gamit si Isabel mula sa kanyang pagkabata na ayaw nitong ipaayos. Itapon na lang natin yan, mahal. Mga basura lang yan, sabi nito noon. Ngunit itinago pa rin ni Anton ang kahon sa bodega sa attic. Iniisip na baka isang araw ay hanapin din ito ng asawa. Isang biglaang pagnanasa na hindi niya maipaliwanag ang nagtulak sa kanya na tumayo. Dahan-dahan, para hindi makalikha ng ingay, umakyat siya sa attic. Ang amoy ng alikabok at mga lumang papel ang sumalubong sa kanya. Sa isang madilim na sulok, sa ilalim ng isang sapot ng gagamba, nakita niya ang kahon. Dala ang kahon, bumalik siya sa kanilang silid at maingat na isinara ang pinto. Naupo siya sa sahig at binuksan ito. Ang laman ay mga tipikal na alaala, mga luma at kupas na litrato ng high school, isang yearbook, mga liham mula sa mga kaibigan. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, may isang bagay na nakaipit sa isang lumang wallet. Isang school ID. Kinuha niya ito. Ang litrato ay walang dudang si Isabel. Mas bata, mas inosente ang itsura, ngunit siya pa rin iyon. Subalit ang pangalan na nakasulat sa ilalim ng litrato ay hindi Isabel Ramos. Jennifer Reyes. Paulit-ulit na binasa ni Anton ang pangalan. Jennifer Reyes. Sino si Jennifer Reyes? Nagkamali lang ba siya ng basa? Ngunit malinaw ang pagkakasulat. Bakit iba ang pangalan ng kanyang asawa? Dala ng isang matinding kaba, binuklat niya ang yearbook. Hinanap niya ang pangalang Isabel Ramos sa listahan ng mga nagtapos. Wala. Ngunit nang hanapin niya ang pangalang Jennifer Reyes, nakita niya ang parehong litrato mula sa ID. Parang umikot ang kanyang mundo. 5 taon na silang kasal, ngunit ngayon niya lang nalaman na ang babaeng pinakasalan niya ay maaring hindi talaga ang taong inaakala niya. Kinuha niya ang kanyang telepono. Sa yearbook, sa tabi ng pangalan ni Jennifer Reyes, may mga dedication mula sa mga kaibigan. Isa sa mga pangalan ay pamilyar, si Carla. Minsan nang nabanggit ni Isabel si Carla bilang isang dating kaibigan na matagal na niyang hindi nakikita. Sa tulong ng social media, mabilis niyang nahanap ang profile ni Carla. Nag-aalangan man, pinindot niya ang call button. Hello? Sagot ng isang babae sa kabilang linya. Hello, is this Carla? Pasensya na sa abala. Panimula ni Anton. Pinipilit na maging kalmado. Ako si Anton Salcedo. Asawa ako ni Isabel. Katahimikan. Pasensya na, pero wala akong kilalang Isabel. Sagot ni Carla, ang boses ay maingat. Siya rin si Jennifer Reyes, sabi ni Anton. Muling naghari ang katahimikan mas matagal ngayon. Ano ang kailangan mo? Tanong ni Carla. Ang tono ay nagbago. May bahid na ng pag-iingat at takot. Gusto ko lang malaman, bakit niya pinalitan ang pangalan niya? May nangyari ba? Pakiusap ni Anton. Nag-aalala lang ako sa kanya. Isang malalim na buntong hininga ang narinig ni Anton. Look, Mr. Salcedo, ayoko nang makialam dyan. Matagal na yon. Ang masasabi ko lang, umalis ka na habang maaga pa. Please, sabi ni Anton. Ang kanyang boses ay halos magmakaawa na. Kailangan kong malaman para sa sarili ko. Marahil ay narinig ni Carla ang desperasyon sa kanyang boses. Okay, sabi nito pagkatapos ng ilang sandali. Pero pagkatapos nito, huwag mo na akong tatawagan ulit. Si Jenny, si Jennifer. Hindi siya masamang tao noon. Matalino, ambisyosa. Pero may nangyari. May nakilala siyang mayaman na negosyante, mas matanda sa kanya. Nahulog ang loob ng lalaki sa kanya. Pinangakuan siya ng lahat. Isang araw,
Kinumbinsi ni Jenny ang lalaki na mag-invest sa isang negosyo. Isang negosyong wala naman pala. Pagkatapos makuha ang pera, naglaho na lang si Jenny na parang bula. Iniwan niya ang lahat, pamilya, kaibigan. Simula noon, wala na kaming narinig tungkol sa kanya. Hanggang ngayon, parang bombang sumabog sa pandinig ni Anton ang kwento. Isang modus, isang scam ang kanyang asawa. Pagkatapos ng tawag, napaupo si Anton sa sahig, tulala. Tiningnan niya ang mga mamahaling gamit sa kanilang silid, ang mga signature bag ni Isabel, ang mga alahas, ang mga painting sa dingding. Lahat ng ito, saan nga ba talaga nanggaling? Galing ba sa kanyang pinaghirapan o sa mga luhang ninakaw mula sa ibang lalaking nagmahal din dito? Ang katotohanan ay mas masakit pa sa simpleng kataksilan. Ang asawa niya ay hindi lang isang babaeng nangaliwa. Isa siyang propesyonal, isang mandaraya. At si Miguel de Leon, si Miguel ay hindi lang basta kalaguyo. Si Miguel, kasama ang lahat ng pera at kapangyarihan nito, ang perpektong target. Nanginginig ang mga kamay na kinuha ni Anton ang kanyang telepono at tinawagan ang secure number ni Celestine. Nang sumagot ito, walang emosyon niyang sinabi ang mga salitang magpapabago sa lahat. Celestine, kailangan mong malaman, nagkamali tayo ng akala. Huminga siya ng malalim. Hindi si Miguel ang kalaguyo niya. Siya ang susunod na biktima. Hindi si Miguel ang kalaguyo niya. Siya ang susunod na biktima. Ang mga salita ni Anton ay parang bombang sumabog sa loob ng sasakyan ni Celestine. Winawasak ang lahat ng natitirang piraso ng kanyang pangunawa. Sa isang iglap, ang kwento ng kataksilan na alam niya ay naging isang bagay na mas madilim, mas komplikado, at hindi hamak na mas mapanganib. What are you talking about? Tanong ni Celestine. Ang kanyang boses ay nanatiling kalmado sa labas. Ngunit sa loob, isang bagyo ng pagkalito at takot ang namumuo. Anton, explain yourself. Nagkita sila kinabukasan ng madaling araw sa basement parking ng isang halos abandonadong gusali. Isang lugar na malamig, konkreto, at walang makakarinig sa kanila. Inilatag ni Anton sa hood ng sasakyan ang lahat ng kanyang natuklasan. Ang lumang yearbook, ang kopya ng school ID na may pangalang Jennifer Reyes at ang kwento ng dati nitong kaibigan tungkol sa isang modus ng panloloko. Habang tinitingnan ni Celestine ang litrato ng mas batang Isabel o Jennifer, isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi ito ang mukha ng isang babaeng nagmahal ng mali. Ito ang mukha ng isang taong may kalkuladong plano. Lahat ay biglang nagkaroon ng katuturan. Ang pagmamadali ni Isabel, ang biglaang pagiging agresibo ni Miguel sa mga plano sa negosyo, mga planong dati ay tinatawanan lang nito. Ang pagiging kampante ni Miguel na hindi siya mahuhuli, hindi ito kayabangan ng isang lalaking nagtataksil. Ito ay ang pagkabulag ng isang taong nasa ilalim ng isang spell, isang taong ginagamit na kasangkapan. Ang Paraiso Prime Project, bulong ni Celestine, ang mga piraso ng palaisipan ay mabilis na nabubuo sa kanyang isipan. Hindi iyon ideya ni Miguel. Ideya iyon ni Isabel, isang ghost project para mahuthot ang pondo ng kumpanya. Iyon ang kanyang modus operandi. Ginamit na niya ito dati at inuulit niya lang ngayon sa mas malaking sukat. Napatingin siya kay Anton. Ang kanyang mga mata ay nanlalamig sa katotohanan. Your wife is a professional con artist at ang asawa ko ang kanyang pinakabagong proyekto. Ang bigat ng kanilang sitwasyon ay bumagsak sa kanilang dalawa. Ang kalaban nila ay hindi lang isang pares ng mga taong nagtaksil. Ang kalaban nila ay isang bihasang manloloko na walang pakialam kung sino ang masaktan at isang makapangyarihang lalaki na bulag na sumusunod dito. Anong gagawin natin, Cel? Tanong ni Anton. Ang kanyang boses ay puno ng kawalan ng pag-asa.
Kung sasabihin natin kay Miguel ang totoo, maniniwala ba siya? O mas lalo lang siyang kakapit kay Isabel? Baka isipin niyang nagseselos ka lang. Tama si Anton. Sa puntong ito, si Miguel ay masyado ng malalim sa bitag. Ang puso at ego nito ay hawak na ni Isabel. Ang anumang pagtatangkang isiwalat ang katotohanan ay ituturing nitong isang atake. Naupo si Celestine sa bumper ng kanyang kotse. Ang kanyang isip ay tumatakbo ng mas mabilis kaysa dati. Ang unang plano, ang mangalap ng ebidensya para sa isang simpleng kaso ng pangangaliwa at paghihiwalay ay wala ng silbi. Isa yung kutsilyo sa isang barilan. Ang kailangan nila ay isang kanyon. Pinagmasdan niya ang madilim na paligid ng basement, ang mga anino, ang katahimikan. At sa gitna ng lahat ng iyon, isang bagong plano ang nabuo sa kanyang isipan. Isang planong mas mapangahas, mas mapanganib, ngunit ang tanging paraan para manalo. Hindi natin siya babalaan, sabi ni Celestine. Ang kanyang boses ay nagbago. Nawala ang bakas ng sakit, napalitan ng isang bakal na determinasyon. Hindi natin siya ililigtas. Hahayaan natin siyang lumubog. Kasama niya, tumingin siya kay Anton. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Kung gusto ni Isabel ng laro, bibigyan natin siya ng laro. Pero sa pagkakataong ito, tayo ang gagawa ng mga patakaran. Paano? Magpapanggap ako, paliwanag ni Celestine. Magpapanggap akong wala akong alam. Magpapanggap akong interesado sa Paraiso Prime Project. Pag-aaralan ko ang bawat dokumento, bawat kontrata. At sa huling sandali, bago nila makuha ang pera, doon natin sila huhulihin. Hindi lang sa simpleng ebidensya ng text messages at mga litrato, huhulihin natin sila sa akto ng pandaraya at malawakang pagnanakaw. We will set a trap within their trap. Ang panganib ng plano ay halata sa mukha ni Anton, ngunit nakita rin niya ang luhika dito. Ito ang tanging paraan para masigurong hindi lang sila mapaghihiwalay, kundi mapapanagot sa batas. Hindi na natin sila basta hihiwalayan, Anton, sabi ni Celestine. Ang kanyang mga salita ay kasing tigas ng sementong sahig na kanilang kinatatayuan. Ipapakulong natin sila. Kinagabihan, pag-uwi ni Celestine, nadatnan niya si Miguel sa sala. May hawak itong bote ng champagne at 2 kopita. Ang mukha nito ay nagliliwanag sa tagumpay. Cel, I have the best news. Masayang bati nito. Naaprubahan na ng mga investors ang final proposal para sa Paraiso Prime Project. This is it, babe. Ito na ang magdadala sa kumpanya natin sa next level. Lumapit ito sa kanya. Ang mga mata ay nagniningning sa kasakiman na napagkakamalan nitong ambisyon. Inabot nito sa kanya ang isang makapal na folder. Here are the final documents. Kailangan ko lang ng pirma mo. Basahin mo. I'm sure you'll be impressed. Kinuha ni Celestine ang folder. Ang bigat nito sa kanyang mga kamay ay parang bigat ng isang armas. Tumingin siya kay Miguel, sa asawa niyang walang kamalay-malay, na ang babaeng kaharap niya ay hindi na ang asawang kilala nito. Ngumiti siya. Isang matamis at mapagpaniwalang ngiti. Of course, mahal. I'll review it tonight. Sa likod ng namang ngiting yon, ang isip ni Celestine ay nag-iisip na parang isang gagamba. Dahan-dahang hinahabi ang isang sapot sa paligid ng 2 langaw na masayang lumilipad palapit sa kanilang katapusan. Para kay Miguel, ang mga sumunod na araw ay parang isang panaginip na malapit ng magkatotoo. Ang tagumpay ay abot kamay na niya. Ang kailangan na lang niya ay ang huling piraso ng puzzle, ang pirma ni Celestine. Ngunit ang pirasong yon ay nagpapatunay na mas mahirap makuha kaysa sa inaasahan niya. Cel, natapos mo na bang basahin? Tanong niya isang umaga habang nag-aalmusal sila. Ito na ang 3 beses niyang nagtanong sa loob ng 2 araw. Tumingin si Celestine mula sa financial newspaper na binabasa nito. Almost done, Miguel. Marami lang akong tinitingnan. You know me.
I'm meticulous. Lalo na sa ganito kalaking investment, gusto kong siguraduhin na lahat ng anggulo ay nasuri natin. May punto siya. Ganoon naman talaga si Celestine. Maingat, mabusisi. Iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit naging matagumpay ang kanilang kumpanya. Ngunit ngayon, ang katangiang yon na dati niyang hinahangaan ay nagiging isang malaking abala. Ang pagkainip ay nagsisimulang gumapang sa kanyang sistema. Sa kanilang kondominium sa BGE, si Isabel ay mas lalong walang pasensya. Anong sabi niya? Bakit hindi pa rin niya pinipirmahan? Tanong nito. Ang boses ay may bahid ng panik. Baka may alam na siya, Miguel. Baka naghihinala na siya. Relax, Isabel. Sabi ni Miguel. Sinusubukang pakalmahin ito habang pinapakalma rin ang sarili. Ganyan lang talaga si Celestine. She's a perfectionist. Binabasa niya ang bawat letra sa fine print. Trust me, wala siyang alam. Kung may alam siya, matagal nang may gera sa bahay. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, isang maliit na binhi ng pagdududa ang nagsimulang tumubo sa isipan ni Miguel. Tila nag-iba si Celestine. Ang dating init sa mga mata nito ay napalitan ng isang kalmadong distansya. Ang kanyang mga ngiti ay tila mas kalkulado. O baka naman, imahinasyon lang niya ito. Dala ng kanyang konsensya at pagkainip. Isang gabi, pumasok siya sa kanilang home office para kunin ang folder ng Paraiso Prime. Nakita niya si Celestine na seryosong nakatutok sa laptop nito. Sa tabi nito, may isa pang folder na nakabukas. Sinulyapan niya ito. Montenegro Properties Acquisition. Ano yan? Tanong niya. Ito ba? Sagot ni Celestine. Hindi inaalis ang tingin sa screen. Isang potential acquisition. Tinitingnan ko kung magandang investment, diversification, para hindi lahat ng itlog natin ay nasa iisang basket. Isang alon ng ginhawa ang dumaan kay Miguel. Ito pala ang pinagkakaabalahan nito. Isang bagong proyekto. Kaya pala hindi pa nito natututukan ang Paraiso Prime. Mas mabuti na ito. Ang ibig sabihin lang nito ay wala talaga itong hinala. Masyado itong abala sa sarili nitong mga plano. Ang hindi niya alam, ang folder na yon ay isang pain. Isang katang-isip na proyekto na ginawa ni Celestine para ilihis ang kanyang atensyon. Sa sobrang pagkainip, si Miguel ay nagsimulang gumawa ng mga pagkakamali. Isang hapon, habang nasa opisina, nag-email siya kay Isabel gamit ang kanyang official company email. Subject: Update. I'm running out of patience. We need to speed this up. I'll try to pressure her tonight. Make sure our buyer is ready to transfer the funds as soon as we get the signature. Ilang segundo pagkatapos niyang isend ang email, nagsisi siya. Basic rule. Huwag gumamit ng company assets para sa mga lihim na transaksyon. Mabilis niyang tinanggal ang email sa kanyang sent folder. Ngunit huli na ang lahat. Sa isang madilim na sasakyan, ilang blok ang layo, nakita ni na Celestine at Anton ang email na pumasok sa kanilang monitoring software. Isang kopya nito ay automatikong na-save. Isa na namang piraso ng ebidensya. Kinagabihan, ginamit na ni Miguel ang kanyang huling baraha, ang emosyonal na blackmail. Cel, ano pa ba ang problema? Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pinaghalong pag-aalala at pagkadismaya. Pinaghihirapan ko ito para sa atin, para sa kinabukasan natin. Hindi mo ba nakikita? O wala ka na bang tiwala sa akin? Natahimik si Celestine. Tumingin ito sa kanya at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, nakita ni Miguel ang isang pamilyar na emosyon sa mga mata nito. Isang bakas ng sakit at pag-aalinlangan. Ngunit mabilis itong nawala, napalitan ng isang buntong hininga. Hindi sa ganoon, Miguel. Mahinang sabi nito. Sige na, tama ka. Masyado lang siguro akong nag-iingat. Pumunta ito sa home office. Sinundan siya ni Miguel. Ang kanyang puso ay kumakabog sa pananabik. Nakita niyang binuksan nito ang folder ng Paraiso Prime. Kinuha ang isang fountain pen mula sa desk.
at tinitigan ang pahina kung saan kailangan ang pirma niya. Ito na, ang sandaling hinihintay niya, ang katapusan ng lahat ng paghihirap. Tumingin muli si Celestine sa kanya. Let's set a meeting with everyone tomorrow. Ang mga investors, ang mga abogado. Gusto kong formal na isara ang deal na ito sa harapan ng lahat. Of course, babe. Anything you want. Mabilis na sagot ni Miguel, sinusubukang itago ang kanyang tuwa. At pagkatapos, sa ilalim ng liwanag ng desk lamp, pinirmahan ni Celestine Sandoval ang dokumento. Ang bawat kurba ng kanyang pangalan ay parang isang pangako ng isang bagong buhay para kay Miguel. Kinuha niya ang dokumento, halos nanginginig ang kanyang mga kamay. Salamat, Cel. You won't regret this. I know I won't. Sagot ni Celestine. Ang kanyang mga mata ay hindi na mabasa ni Miguel. Nang makalabas si Miguel ng silid, agad niyang tinawagan si Isabel. Ang kanyang boses ay isang masayang bulong. Nakuha ko na. Tapos na ang laro. Bukas, milyonaryo na tayo. Sa kabilang kwarto, nakatayo si Celestine sa dilim, nakikinig. Nang matapos ang tawag ni Miguel, kinuha niya ang kanyang sariling telepono at nagdial ng isang numero. Anton, sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig at matatag na parang bakal. Handa na ang bitag. Ang gabi bago ang nakatakdang pagpupulong ay ang pinakamahaba sa buhay ni Celestine. Ang buong bahay ay nababalot sa isang hindi pangkaraniwang katahimikan, ngunit sa kanyang isipan, isang malakas na unos ang nagaganap. Bawat minuto ay parang isang oras, bawat oras ay parang isang walang hanggan. Nasa home office niya siya, kasama si Anton, sa video call. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, iluminado lamang ng liwanag mula sa kanilang mga laptop screen. Dobleng check, tripleng check. Tinitiyak nilang lahat ng ebidensya ay nakaayos. Lahat ng dokumento ay handa na. Nakausap ko na ang bangko. Sabi ni Celestine, naka-standby na sila. Sa oras na pumasok ang transfer request bukas, iho-hold nila ito at agad na aalertuhan ang Anti-Money Laundering Council. Ang mga abogado natin, handa na rin, dagdag ni Anton. At ang pribadong investigador ay may 2 tao nang nakabantay sa airport kung sakaling subukan nilang tumakas. Good, sabi ni Celestine, tumatango. Walang pwedeng maging palya. Kailangan ay perpekto ang lahat. Pakiramdam nila ay handa na sila. Bawat posibleng butas ay tinakpan. Bawat posibleng senaryo ay pinagplanuhan. Ang sapot ay kumpleto na. Ang kailangan na lang ay hintayin ang 2 langaw na pumasok dito. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, sinubukan ni Celestine na matulog. Ngunit ang kanyang isip ay gising na gising. Ang imahe ni Miguel na masayang-masaya kanina, ang kislap ng tagumpay sa mga mata nito, lahat ay bumabalik sa kanya. 10 taon. Paano nauwi sa ganito ang 10 taon? Isang buntong hininga ang kumawala sa kanya. Hindi ito ang oras para sa panghihinayang. Bukas, kailangan niyang maging matatag. Humiga siya at ipinikit ang kanyang mga mata. At sa sandaling iyon ng katahimikan, isang tunog ang bumasag dito. Isang mahinang ping mula sa kanyang telepono na nasa bedside table. Isang email notification. Kinutuban siya. Dahan-dahan niyang kinuha ang telepono. Ang liwanag mula sa screen ay sumilaw sa kanyang mga mata. Isang urgent notification mula sa bangko. Object. Large transaction notification. Dear Mrs. Sandoval, this is to inform you that a fund transfer amounting to PHP 200,000 has been successfully processed from your corporate joint account to an international account based in the Cayman Islands. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Celestine. Ang kanyang paghinga ay biglang napatigil. Binasa niya ulit ang email. At ulit. At ulit. Hindi. Hindi maari. Paano? Ang meeting ay bukas pa. Hindi pa dapat mapoproseso ang kahit anong transaksyon. Nanginginig ang mga kamay, tinawagan niya ang emergency hotline ng kanilang bank manager.
Mr. Chua, this is Celestine Sandoval, sabi niya. Pilit pinapakalma ang kanyang boses. I just received a notification. Paanong nangyari to? Ang usapan, iho-hold ninyo ang lahat ng malalaking transfer. Mrs. Sandoval, sagot ng manager sa kabilang linya. Ang boses ay nag-aalala rin. We tried to hold it, pero ang ginamit na authorization ay hindi ang dokumentong pinirmahan ninyo kanina. Ginamit nila ang isang mas lumang continuing surety agreement na may digital signature authorization. Pinirmahan ninyo ito pareho ni Mr. De Leon. 3 taon na ang nakalipas. It gives him the authority to process large-scale transfers basta may pre-approved project proposal at ang Paraiso Prime proposal ay naka-attach sa transfer request. Isang lumang kasunduan, isang legal na butas na hindi niya nakita, isang bitag sa loob ng kanyang bitag. Naunahan siya. Sila. Can you stop it? Can you reverse it? Halos magmakaawang tanong ni Celestine. I'm sorry, Mrs. Sandoval. Dahil international wire transfer ito, dadaan pa ito sa maraming clearinghouses. By the time na ma-flag natin ito for fraud, baka wala na ang pera. They were smart. They processed it on a Friday night, just before the long weekend. The banks are slower to respond. Ang telepono ay tila naging isang blok ng yelo sa kanyang kamay. Ibinalibag niya ito sa kama. Ang lahat ng kanilang paghahanda, ang lahat ng kanilang ebidensya, ang lahat ng kanilang pag-asa, nawala sa isang iglap. Napaupo siya sa sahig, ang kanyang likod ay nakasandal sa kama. Ang lakas na inipon niya sa loob ng maraming linggo ay biglang naglaho. Ang pakiramdam ay parang nalulunod, walang hangin, walang liwanag, tanging ang mabigat na pressure ng pagkatalo. Huli na tayo, bulong niya sa kawalan. Nanalo na sila. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, biglang umilaw ang screen ng kanyang telepono. Isang tawag. Ang pangalan ni Miguel ang lumabas. Nangangatog ang mga daliri. Sinagot niya ito. Hindi siya nagsalita. Isang tawa, isang malamig at mapanuyang tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Hindi ito ang Miguel na kilala niya. Ito ay isang estranghero. Nagustuhan mo ba ang sorpresa ko, mahal? Sabi ng boses ni Miguel, puno ng pagmamayabang na hindi na tinatago. Sabi ko naman sa'yo, magaling ako sa negosyo. Naisip ko, bakit pa natin hihintayin ng bukas kung pwede namang kunin na ngayon? Isang boses ng babae ang narinig niya sa background. Si Isabel. Tumatawa rin. I hope you don't mind, my love. Pagpapatuloy ni Miguel. Kinuha ko lang ng mas maaga ang para sa akin, ang para sa amin. Huwag mo na kaming hanapin. By the time you wake up, we'll be halfway across the globe. Enjoy your perfect house, Celestine, dahil yan na lang ang natira sa'yo. Pagkatapos ay ibinaba nito ang tawag. Naiwan si Celestine sa katahimikan ng silid. Ang bawat salita ni Miguel ay parang mga punyal na tumatarak sa kanyang puso. Talo na siya. Ang lahat ay nawala. Ang kanyang pera, ang kanyang kumpanya, ang kanyang asawa, ang kanyang dignidad. Lahat. Sa pinakamadilim na sandali ng kawalan ng pag-asa, habang si Celestine ay nakaupo sa sahig, tila isang estatwang gawa sa pighati. Muling umilaw ang kanyang telepono. Isang video call mula kay Anton. Balak sana niya itong huwag pansinin, ngunit may kung anong puwersa ang nag-udyok sa kanya na sagutin ito. Bumungad sa screen ang mukha ni Anton, puno ng pag-aalala. Sel? Anong nangyari? Nakita ko ang email mula sa bangko. Tumawag sa akin si Miguel. He was laughing. Hindi makapagsalita si Celestine. Tumangulang siya at sa unang pagkakataon, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Isang luha ng pagkatalo. Sel, makinig ka sa akin, sabi ni Anton. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may diin. Hindi pa tapos ang laban. Naalala mo ba ang sinabi ng bank manager? International transfers take time. It needs at least 24 hours to clear. Lalo na kung weekend. May oras pa tayo.
may isang alas pa tayong hindi pa nailalabas. Anong alas? Bulong ni Celestine. Ang kanyang boses ay halos hangin na lang. Ang pirma, sagot ni Anton. Ang pirma mo sa dokumentong ibinigay niya. Akala niya, iyon ang ginamit niya. Akala niya, iyon ang alas niya laban sa'yo. Ngunit iyon mismo ang magiging alas natin laban sa kanya. Biglang nagising ang diwa ni Celestine. Ang pirma, ang meeting, ang pagpapanggap. Tama si Anton. Akala ni Miguel ay nanalo na siya dahil nakuha niya ang pera. Ngunit ang plano ni Celestine ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa paglalantad ng krimen. Isang bagong apoy ang biglang sumiklab sa kanyang dibdib, mas mainit at mas mapanira kaysa dati. Ang pighati ay napalitan ng isang nagngangalit na galit. Tumayo siya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang babaeng talunan ay wala na. Ang natira ay isang mandirigmang handa nang tapusin ang laban. Tama ka, sabi ni Celestine. Ang kanyang boses ay matatag na ngayon. The meeting will proceed as planned. Kinaumagahan, ang conference room ng De Leon Sandoval Construction ay malamig at formal. Naroon ang mga abogado ng kumpanya at ilang board members na ipinatawag ni Celestine para sa isang urgent matter. Ilang minuto ang lumipas, bumukas ang pinto. Pumasok si Miguel de Leon. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at bahagyang inis. Sa likod niya ay si Isabel Ramos, nakasuot ng isang mamahaling bestida. Ang kanyang ngiti ay halong panunuya at tagumpay. Celestine, what is the meaning of this? Tanong ni Miguel. Nagpapanggap na walang alam. Akala ko ba simpleng pirmahan lang ito? Bakit narito ang buong board? Maupo ka, Miguel, sabi ni Celestine. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng hangin sa silid. Maupo kayong dalawa. Nagkatinginan sina Miguel at Isabel bago naupo. Kitang-kita ang kanilang pagiging kampante. Para sa kanila, ito ay isang formalidad na lang, isang huling pag-arte, bago ang kanilang pagtakas. Hindi na nagsalita pa si Celestine. Sa halip, tumayo siya at pinatay ang mga ilaw. Isang malaking screen sa likod niya ang biglang umilaw. Ang unang lumabas ay isang litrato, isang hotel booking confirmation. Pagkatapos, isang resibo ng isang brilyanteng kwintas. Familiar? Tanong ni Celestine. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Namutla si Miguel. Nawala ang nangiti sa mga labi ni Isabel. Sunod na lumabas sa screen ay mga screenshot ng kanilang mga text messages, ang kanilang mga lihim na pag-uusap, ang kanilang mga plano, ang kanilang mga tawanan sa likod niya. This is ridiculous. Invasion of privacy. To! Sigaw ni Miguel tumatayo. Umupo ka! Utos ni Celestine. Ang kanyang boses ay parang isang latigo. Sa gulat, napaupong muli si Miguel. Sunod na lumabas ang mga litrato mula sa pribadong investigador. Sila sa kondominium, sila kasama ang lalaking may record ng estafa. At pagkatapos, isang lumang school ID ang lumitaw sa screen. Sino si Jennifer Reyes, Isabel? Tanong ni Celestine. Tuluyang nawala ang kulay sa mukha ni Isabel. Napatingin siya kay Miguel na ngayon ay nakatingin din sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagkalito. At ang panghuli, sabi ni Celestine, ang tinatawag ninyong obra maestra, ang Paraiso Prime Project. Lumabas sa screen ang kopya ng email ni Miguel kay Isabel, ang email na tinanggal niya. At pagkatapos, ipinakita ni Celestine ang dokumentong pinirmahan niya kagabi. Ito ang dokumentong pinapirmahan mo sa akin, Miguel. Isang dokumentong maglilipat ng 200 milyong piso sa isang pekeng proyekto. Paliwanag ni Celestine sa buong board. Isang halaga na inilipat mo kagabi gamit ang isang lumang kasunduan sa pag-aakalang naisahan mo na ako. Oo, at wala na kayong magagawa. Sigaw ni Miguel, muling nahanap ang kanyang kayabangan. Nasa amin na ang pera. Tapos na ang laro. Diyan ka nagkakamali, sabi ni Celestine. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi.
Bumukas ang pinto ng conference room, ngunit hindi mga waiter na may dalang kape ang pumasok. Pumasok ang dalawang unipormadong pulis, kasama ang mga ahente mula sa NBI Cybercrime Division. Miguel de Leon, Isabel Ramos, sabi ng isa sa mga pulis, inaaresto kayo sa salang conspiracy to commit fraud, estafa, at paglabag sa Anti-Money Laundering Act. Parang binuhusan ng nagyayelong tubig sina Miguel at Isabel. Ang kanilang mga mukha ay larawan ng purong gulat at hindi makapaniwala. Hindi maaari to. Walang ebidensya, sigaw ni Isabel. Ang pirma ko sa dokumentong yan, sabi ni Celestine, tinuturo ang screen, ay ang aming ebidensya. Dahil bago ko yan pirmahan, ipinanotaryo ko na ito bilang isang legal na bitag na may koordinasyon sa NBI. Bawat salita, bawat numero sa proyektong yan ay bahagi ng isang mas malaking operasyon para hulihin kayo sa akto. At ang perang inilipat ninyo? Dagdag ng abogado ni Celestine. It was immediately flagged by our partner International Bank. The fund transfer has been frozen. Ang ginawa ninyo kagabi ay hindi isang matagumpay na pagnanakaw. Ito ay isang hayagang pag-amin sa krimen. Sinubukang tumakbo ni Isabel patungo sa pinto, ngunit mabilis siyang naharang ng isang ahente. Si Miguel naman ay napaupo na lang sa kanyang upuan, tulala. Ang kanyang mundo ay gumuho sa kanyang harapan. Habang pinoposasan sila ng mga pulis, napatingin si Miguel kay Celestine. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit, pagsisisi at tanong na hindi masabi. Paano? Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang mga labi. Lumapit si Celestine sa kanya. Tinitigan niya ang lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Ang lalaking sumira sa kanya. At ang lalaking ngayon ay wala ng kapangyarihan sa kanya. Minaliit mo ako. Sagot niya. Ang kanyang boses ay walang bahid ng emosyon. You underestimated me. At pagkatapos ay tumalikod na siya. Hindi na muling lumingon habang inilalabas ng mga pulis ang 2 taong sumira sa kanyang mundo, patungo sa isang kinabukasang sila mismo ang lumikha. Ang mga araw at linggo pagkatapos ng tinaguriang Paraiso Prime Scandal ay isang malabong panaginip para kay Celestine. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa mundo ng negosyo at sa kanilang maliit na komunidad. Ang mga pangalang De Leon at Sandoval ay nasa lahat ng dyaryo at programa sa telebisyon. Ang kanyang telepono ay walang tigil sa pagtunog. Mga tawag mula sa mga reporter, mga usisero, at mga kaibigang nag-aalok ng kanilang simpatya. Sa gitna ng kaguluhan, pinili ni Celestine ang katahimikan. Ginugol niya ang kanyang mga araw kasama ang mga abogado, inaayos ang mga gusot na iniwan ni Miguel. Ang kaso laban kina Miguel at Isabel ay matibay. Ang mga ebidensyang inilatag niya, kasama pa ang mga testimonya mula sa iba pang mga biktima ni Jennifer Reyes na lumitaw, ay sapat na para masigurong mananatili sila sa kulungan sa loob ng mahabang panahon. Ang proseso ng annulment ay sinimulan na rin niya. Mabusisi, nakakapagod, ngunit kailangan. Isang hapon, habang abala siya sa pag-review ng mga legal na dokumento sa kanyang home office, may kumatok. Si Anton. Sa loob ng mga nagdaang linggo, si Anton ang naging kanyang tahimik na sandalan. Walang drama, walang mga tanong na hindi kailangan. Isang kaibigan lang na nakakaintindi. Nagdala ako ng kape, sabi nito. May hawak na 2 tasa. Salamat, Anton, sagot ni Celestine. Isang matipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Naupo sila sa balkonahe, tahimik na pinagmamasdan ng hardin na minsan niyang minahal. Ang mga rosas ay namumukadkad pa rin, walang pakialam sa dramang naganap sa loob ng bahay. Kumusta ka na? Tanong ni Anton. Nagkibit balikat si Celestine. Okay lang, pagod, pero okay lang. Tumingin siya kay Anton. Ikaw? Kumusta ka? Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa mukha ni Anton.
Inaayos ko na rin ang annulment. Nakakahiya sa mga magulang ko pero kailangan. Minsan tinatanong ko ang sarili ko kung may nagawa ba akong mali. Kung naging mas mabuti ba akong asawa, baka hindi nangyari to. Hindi mo kasalanan, Anton. Mabilis na sabi ni Celestine. May mga tao talagang hindi makukontento kahit ibigay mo pa ang lahat. Ang kasalanan ay nasa kanila, hindi sa atin. Ang mga salitang yon ay para na rin sa kanyang sarili. Sa gabi, kapag mag-isa na lang siya, minsan ay bumabalik pa rin ang mga tanong. Saan siya nagkulang? Paano niya hindi nakita ang mga senyales? Ngunit unti-unti, natutunan niyang tanggapin na ang kasagutan ay simple lang. Hindi niya ito kasalanan. Isang araw, habang nililibot niya ang kanyang malaking bahay, napagtanto niya ang isang bagay. Ang bawat sulok ay may alaala. Ang sala, kung saan sila nag-usap tungkol sa kanilang mga pangarap. Ang kusina kung saan niya ipinagluto si Miguel ng libu-libong beses. Ang silid-tulugan. Ang bahay na ito, na dati niyang itinuring na isang paraiso, ay isa na ngayong magandang kulungan ng mga alaala. At para tuluyang makalaya, kailangan niya itong iwan. Kinabukasan, tinawagan niya ang isang real estate agent. I want to sell the house. Ang desisyon ay nagbigay sa kanya ng isang kakaibang kapayapaan. Sa mga sumunod na araw, sinimulan niyang ayusin ang kanyang mga gamit. Bawat bagay ay isang pagbabalik-tanaw. May mga bagay na nagpapaiyak sa kanya. May mga bagay na nagpapangiti. Ngunit ang pinakamahalaga, may mga bagay na nagpapaalala sa kanya kung sino siya bago pa dumating si Miguel. Sa ilalim ng kanilang kama, sa isang kahon na matagal nang nakatago, nakita niya ang kanyang mga lumang college portfolio. Mga sketch ng mga gusali, mga disenyo ng mga bahay na pinangarap niyang itayo. Nakita niya roon ang isang batang Celestine na puno ng pangarap, isang babaeng gustong lumikha, hindi lang maging asawa ng isang CEO. Sa huling araw niya sa bahay, pagkatapos makuha ng mga movers ang lahat ng kahon, isang bagay na lang ang natira sa dingding ng sala. Ang kanilang malaking wedding portrait. Siya at si Miguel, nakangiti sa kamera. Mukhang perpekto at walang problema. Matagal niya itong tinitigan. Pagkatapos, kinuha niya ito mula sa pagkakasabit. Hindi niya ito binasag. Hindi niya ito sinunog. Dinala niya ito sa isang kahon, kasama ng iba pang mga alaala. Isinara niya ang kahon at tinatakan. Isang simbolikong pagsasara sa isang kabanata ng kanyang buhay. Nang papalabas na siya ng pinto sa huling pagkakataon, nakita niya si Anton na naghihintay sa labas. Nakasandal sa kotse nito. Sa harapan ng bahay, nakatayo na ang isang malaking sold sign. Sigurado ka na ba dito? Tanong ni Anton. Tumango si Celestine, isang tunay na ngiti ang sa wakas ay umabot sa kanyang mga mata. Siguradong sigurado. Naglakad siya palayo sa bahay, palayo sa mga multo ng nakaraan, at palapit sa liwanag ng isang bagong simula. Bago siya sumakay sa kanyang kotse, inabutan siya ni Anton ng isang calling card. Anton Salcedo, Structural Engineer and Consultant. Basa niya. Nag-resign na ako sa dati kong kumpanya. Nagsisimula ako ng sarili ko. Congratulations, Anton, sabi ni Celestine buong puso. Kung sakali, sabi ni Anton, kung sakaling kailanganin mo ng isang magaling na inhinyero sa susunod mong proyekto, tawagan mo lang ako. Itinago ni Celestine ang calling card sa kanyang wallet. I'll keep that in mind. Nagpaalam sila sa isa't isa, hindi bilang dalawang pusong sinugatan, kundi bilang 2 taong nakaligtas, 2 kaibigang handa nang harapin ang bukas sa natumuwa. 6 na buwan ang lumipas. Ang ingay ng Paraiso Prime Scandal ay unti-unti nang humupa, napalitan ng mga bagong balita, ng mga bagong iskandalo. Para sa mundo, ito ay isang lumang kwento na lang. Ngunit para kay Celestine, ang 6 na buwan na yon ay isang paglalakbay pabalik sa kanyang sarili. Ang bago niyang tahanan ay isang modernong penthouse unit sa gitna ng syudad. Mas maliit kaysa sa dati niyang bahay,
Ngunit bawat sulok nito ay kanya. Walang multo ng nakaraan, walang mga alaalang kailangan kalimutan. Mula sa kanyang malawak na salaming bintana, tanaw niya ang walang katapusang pag-agos ng buhay sa ibaba. Isang paalala na ang mundo ay hindi tumitigil para sa kahit kaninong pusong nasugatan. Itinatag niya ang sarili niyang kumpanya, Sandoval Design Studio, isang maliit na architectural and design consultancy firm, malayo sa laki at impluensya ng De Leon Sandoval Construction. Ngunit ito ay kanya. Siya ang gumagawa ng desisyon. Siya ang may control. Ang kanyang mga kliyente ay humahanga sa kanya hindi dahil sa kanyang apelyido, kundi dahil sa kanyang talento. Isang umaga, habang pinamumunuan niya ang isang meeting kasama ang kanyang maliit ngunit mahuhusay na team, ang kanyang assistant ay pumasok. "Ma'am Celestine, may sulat po para sa inyo." Kinuha niya ito. Ang selyo sa likod ay mula sa Bureau of Corrections. Alam na niya kung kanino ito galing. Matagal niya itong tinitigan. Ilang buwan na ang nakalipas, baka binuksan niya ito dala ng galit o ng pagnanais na malaman kung nagsisisi na ba ito. Ngunit ngayon, wala na siyang naramdaman. Walang galit, walang sakit. Tanging isang pakiramdam ng pagiging malaya. Hindi niya ito binuksan. Dumiretso siya sa paper shredder at inihulog ito. Habang unti-unting nilalamon ng makina ang papel, kasabay nitong tinunaw ang huling hibla ng koneksyon niya sa lalaking iyon. Pagkatapos ng trabaho, minsan ay dumadaan siya sa isang parke malapit sa kanyang opisina. Nauupo siya sa isang bench, pinagmamasdan ng mga batang naglalaro, ang mga magkasintahang magkahawak kamay na naglalakad, ang mga matatandang masayang nag-uusap. Dati, ang mga tanawing ito ay nagdudulot sa kanya ng kirot, isang paalala ng buhay na nawala sa kanya. Ngunit ngayon, nakikita niya ito bilang isang simpleng larawan ng buhay, maganda, magulo, at puno ng posibilidad. Isang hapon, habang naglalakad siya, tumunog ang kanyang telepono. Si Anton. Naging regular na ang kanilang pag-uusap, hindi bilang mga biktima, kundi bilang magkaibigan na nagkukumustahan. "Sel, nakita mo na ba ang balita?" Masayang tanong ni Anton. "Aling balita?" "Ang building na dinisenyo mo sa Laguna, nanalo ng award, Architectural Design of the Year." Napangiti si Celestine, isang ngangiting totoo at nagmumula sa puso. "Talaga? Hindi ko pa nababasa." "Congratulations! Sabi ko sa'yo eh, you're brilliant." Sabi ni Anton. "Kailangan nating i-celebrate yan. Kape, my treat?" "Sure, why not?" Sagot niya. Hindi sila nag-usap tungkol sa nakaraan. Nag-usap sila tungkol sa kanilang mga proyekto, sa mga bagong teknolohiya sa construction, sa mga pangarap nila para sa kani-kanilang kumpanya. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, naramdaman ni Celestine ang isang gaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang pagkakaroon ng isang kaibigang nakakaintindi ay isang biyaya. Kung hahantong man iyon sa higit pa sa pagkakaibigan balang araw, hindi niya alam. At sa unang pagkakataon, komportable siya sa hindi pag-alam. Kinagabihan, sa kanyang penthouse, nagtimpla siya ng isang tasa ng tsa. Dala-dala ito, lumabas siya sa kanyang balkonahe. Ang mga ilaw ng syudad ay parang isang karagatan ng mga bituin sa kanyang paanan. Ang hangin ay sariwa at malamig. Tumingala siya sa langit. Wala nang bigat sa kanyang dibdib, wala nang galit, tanging kapayapaan. Nahanap niya ang kanyang sarili, hindi sa paghihiganti, kundi sa pagpapatawad. Pagpapatawad hindi para sa kanila, kundi para sa kanyang sarili. Pinalaya niya ang sarili mula sa pagiging biktima. Ang paggalang sa sarili, natutunan niya, ay hindi ibinibigay ng ibang tao. Ito ay isang bagay na ikaw mismo ang lumilikha at ipinaglalban. Huminga siya ng malalim, nilalasap ang bawat sandali. Ang kwento niya kasama si Miguel ay tapos na. Ngunit ang kwento ni Celestine Sandoval ay nagsisimula pa lamang.
Sa pagsikat ng araw kinabukasan, tumayo siya sa parehong balkonahe, may hawak na tasa ng kape. Pinagmasdan niya ang dahan-dahang pagliwanag ng kalangitan, ang pag-usbong ng isang bagong araw, ng isang bagong pag-asa. Ngumiti siya, isang nangiting para sa kanyang sarili lamang. Handa na siya, mas matatag, mas matalino, at higit sa lahat, malaya. Sa huling trang ng kwento ni Celestine Sandoval, malinaw ang isang katotohanan. Ang pagtataksil ay maaaring makasira, ngunit hindi nito kayang durugin ang isang babaeng mulat sa sariling halaga. Sa pamamagitan ng talino, tapang at tamang pagpili, pinili ni Celestine ang hustisya kaysa bulag na paghihiganti. At doon niya tunay na natagpuan ang kanyang kalayaan. Ang kasamaan ni na Miguel at Isabel ay hindi nagtapos sa saya, kundi sa pananagutan, habang ang mga tapat ay unti-unting ginantimpalaan ng kapayapaan at bagong simula. Ang kwentong ito ay paalala na hindi kailanman huli ang lahat para tumayo muli, magsalita, at ipaglaban ang tama. Ikaw, kung ikaw ang nasa kalagayan ni Celestine, pipiliin mo rin ba ang batas kaysa galit? Naniniwala ka ba na sa huli, ang katotohanan ay laging lumilitaw? At kayo, mga kaibigan, kamusta ang puso ninyo ngayon? May pinagdadaanan ba kayong tahimik na laban? Ibahagi ninyo sa comments ang inyong saloobin. Narito kami, handang makinig, dahil ang bawat kwento ninyo ay mahalaga, ay mahalaga, ay mahalaga, ay mahalaga, ay mahalaga, ay mahalaga, ay mahalaga.